kung puro hearsay lang yung pinagsasabi mo, wala namang effect sa buhay ko, kaya akong balak sa buhay nyo. Really think they're better than other moms. You know, you can please everyone. Judgment, I think, would always be there. Hindi Yes. maiwasan. Totoo. Being a mother is a full-time job. Mother's mothering. Hi, mommies! So I am Mommy Maite and I'm into food, travel, and of course parenthood. Okay, hi, I am Mommy MM. So I am a working mom and also a content creator on the side. So more on fitness, lifestyle, beauty, and motherhood. Hello, ako naman si Nani Jeka. I'm a content creator focusing on food, travel, and motherhood. And currently, law student ako. Okay, so ang pagka-introduce ko sa sarili ko kanina, I'm a working mom. So of course, being a mother is a full-time job. But aside from that, kamusta naman kayo sa mga sarili nyong work then? Well, ako rin, 8 to 5 ang work ko and sa utility company. Yes. And I have a new role in that company. So medyo stressful but very rewarding. And alam mo yung parang sa edad kong ito, ginagawa ko yung mga sana ginagawa ko dati. But it's never too late for me. So I'm actually enjoying it and I'm pushing myself. And ayan, happy ako, happy. Ikaw? That's good. Yes, I'm working. Most of the people say I don't because I'm a full-time content creator. I also BAR registered. So, yes, bread and butter ko na siya as of now. Ito din yung nagpapaaral sa akin. Bumibili ng libro ko. Kung alam niyo lang gano'ng kamahal yung libro ko, mas mahal pa sa tuition ko. So, yun. Yung work ko, content creation na talaga siya. And then, ayun. Ang maganda lang kasi sa kanya, it's very flexible, kaya nakakapag-aral pa ako. So, I study around 5 or 6 p.m. hanggang 10 p.m. That's Mondays to Saturdays. Pero, 4-year course lang kasi dapat yung course ko. So, nag-underload ako ng isang subject. So, ang off ko this sem is Friday. So, law student and content creator. Alam ko na yung schedule mo, Mami. Okay. Alam ko na kung saan kita Abalahin mo ako aabangan. pag nagre-recitation ako mga alas 8, ganyan. Yes. Tatawagan ka na niya. Ako may schedule din ako, Mami. So, Send mo mamaya. breakfast, lunch, and break time. Ikaw, Mami. Okay, so just like you, mommy, daytime job. So kami nga medyo mas maaga pa yung start, 7:30 to 5:30. Wow. Compressed work week, 4:30 every Friday. So at least medyo may Alam na rin namin schedule mo. Hindi ko sasabihin sa ang kumpanya. But I work for a manufacturing company. Milestone year this year for me because 10 years in the said company this year. Happy Aniv. Thank you Yun, so much. magpapakain mamaya. Hindi ko sasabihin yung month. Charot. But yun. So, okay naman. Hoping to thrive pa rin. Kayo kasi yung mga totally nag-work talaga kasi from day to day, 'di ba? Kasi yung akin medyo unconventional eh. Pero kaya gusto ko kayong tanungin, no? Do you think may judgment pa rin ba these days against mothers na gumagamit ng daycare or yayas to pursue their careers versus stay-at-home moms? Well, I think hindi matatanggal yon because some moms really think they're better than other moms. Some moms are very supportive of other moms. We can't, you can't please everyone. And ang importante naman is as long as, kunwari, tayo, nagtatrabaho tayo, di ba? Corporate? Yes. You're into corporate, right? Corporate, yes. Oo. So, I just need support. Hindi ko naman binigay ang anak ko. Alam mo yon? And it's the support that I needed during this time because I am working, my husband is working, and tingin ko, it's not enough reason for people to judge me na naging pabaya ako or naging failure ako as a mom because we are all just adapting to reality, di ba? And being able to survive motherhood, actually, I Alone, need- 'di ba? Yes. Alone. Yes, I alone. mean, 'di ba? Oo. Pero, Itself. yes, and also, surviving motherhood, kailangan natin ng mga tulong.
'Diba? Yes. And that's part of being brave enough na, hey, kailangan ko ng tulong. That's part of being human, 'diba? Yes. Ikaw, Mami. Sabi nga na, sorry to add to that, it takes a village, diba, to Yes. raise your kids. So, It takes for- a country. yeah. Good It takes the God. world. It takes everything. And the universe, rather. And the solar system. Nakaloka. It's Sorry, okay, Maya, it's no? okay. But, tama, and I think the judgment will always be there. But I think at this day and age, mas accepted. Kumbaga, no, na there's really daycare, there's really, yeah, I actually even siguro know some people na even though they're stay at home, parang they still need help eh. Kasi iba yung makakapagbigay ka ng time for yourself also. So kumbaga having a yaya or having daycare, it's not solely kumbaga no for working moms, but sometimes Even yung mga stay at stay-at-home home. moms nga eh. So yes, judgment I think would always be there. Hindi Yes, maiwasan yan. Totoo. But I guess mas accepted yung idea of getting a yaya or having a daycare no at this time. Ako naman, yes, hindi talaga mawawala yung mga judgmental. Kahit ano actually gawin mo magyaya ka, hindi ka magyaya, alagaan mo yung anak mo full-time, or meron ngang masasabi. Hindi Yes. talaga mawawalan yan. May mga versus Anong pa yan. masasabi mo doon sa mga may nasasabi? Wala akong pake sa kanila. Hindi. Hindi. Ako, as long as hindi mo sinisiraan ng puri yung mga tao na yan, kasi syempre may equivalent na yan na criminal liability and civil liability. Kapag once na naano mo yung defense na yon, kailangan na natin Lawyer. mag-usap. Pinandaran tayo ng mga law. Yan, The lawyer's lawyer. Kailangan na natin mag-usap. Pero kung puro hearsay lang yung pinagsasabi mo, wala namang effect sa buhay ko, kaya akong bala ka sa buhay nyo. So, ayun. Ako kasi, personally, hindi ako nakapagyaya. The only reason is hindi sumasama kahit kanino yung anak ko. Kahit sa sarili kong nanay. Wala siyang trinay ko naman, iwan 3 hours, 6 hours, ganun. Wala siyang ginawa kundi umiyak lang ng umiyak. Pero ang sabi naman nila, di ba, ganun daw talaga sa umpisa. Oo. Kumbaga, kailangan lang masanay. Masanay. Siguro the circumstances is that nagkaroon lang talaga ng pandemic nung formative years ng anak ko. So, lalong natakot sa tao, lalong hindi nakakakita ng tao, plus he has the global developmental delay. Yung parang pinagsakluban na ako ng langit at lupa, hindi talaga ako mabigyan ng yaya, ganun. So, ang best na yaya, close and open parenthesis ko, is hindi naman kasi yaya yung turing ko sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa younger sisters ko, ganyan. Parang kalaro na nila. So, pero yun, at peace ako, kahit 2 hours, 3 hours, naiiwan ko. Ngayon lang lumaki-laki na si Sen, saka lang naiiwan ng overnight, ganun. Pero hindi talaga siya lumihiwalay sa akin. Kasi breastfeeding mom ako until 5 years old. Ganun. Kulang na lang talaga hanggang mag-18 ka, anak, kung pwede lang. Ako Ganun. nga hanggang ngayon breastfeeding mom pa rin ako. Sa tatay. Yes. Hindi, but alam mo yun, tama. The judgment will never go away. Hindi yan mawawala. Pero alam nyo, I don't get why people judge yung career mothers. Mm-mm. Diba? When stay Like, at home. namimiss mo kasi yung mga maestro ng mga anak mo. Hindi. Kasi choice yan eh. Choice namin maging career woman. Choice ng stay-at-home moms maging stay-at-home moms. So, pareho siyang choice. Di ba yun naman ang mahalaga? Kaya nga Yes. pinaglaban ng mga kababaihan ang karapatan nila para magkaroon ng choice. Hindi pa ako dumaan doon sa paglalaban, but Lalabanan natin. but yeah, simple lang. I just chose to work and I chose to have a yaya. She chose to stay at home and she chose to take care of the kids. So, 'di ba? Karapatan mo yun. Respect na lang, 'di ba? So, yeah. Oh, ito naman. Can a woman be fully present sa pagiging parent while actively climbing the corporate ladder? As compared to, syempre, sa mga husbands natin. Nag-work na ba yung husbands nyo? Yes. Okay. Okay. Ayun. Malaki yung difference kapag babae at saka lalaki. Alam mo sa paternity leave pa lang tsaka maternity leave pa lang di ba?
magkaiba na yung number of days niyan. Siyempre, tayo nanganganak, kaya tayo yung may mas malaking ano. Pero sa fathers, may 7 days kasi sila sa paternity leave, di ba? So, dun pa lang sa part na after mong manganak, ine-expect ka na ng society na aalagaan mo yung anak mo, especially on the formative years up to 2 years old. Parang nakaset, parang automatic. Dapat na i-give up mo yung sarili mo pagkatapos mong manganak kasi nanay ka 'di ba? Ganun agad yung perception. Parang masama kang magulang kapag babae, nanay. Masama kang nanay kung hindi mo aalagaan yung anak mo for at least 1 to 2 years, kung hindi mo siya papadedein, kung hindi ka mag-giveaway o magsasacrifice. Pero ang fathers, kapag sila nagbibigay na ng pera, okay na agad silang parent. Parang ganun. Hindi ko sinasabing walang ginagawa ang fathers. What I'm saying is, malaki yung expectation towards mothers versus fathers in terms of responsibility of raising the kid on the formative years. Yun. So, Okay. pagdating sa corporate, automatic na yung asawa. Sabi mo 7 days lang ang binibigay sa paternity. Tama. Ibig sabihin, bumalik ka na agad ng trabaho. Kasi, hindi naman ikaw dapat yung nag-aalaga. Parang that's an indirect way of saying to fathers na the responsibility bears to women. Na ginawang expanded maternity leave, di ba? Na 60 days na siya, plus another 30, ganon. So, parang ganon. Hindi man Hindi ba yun dahil, sinasadya. sorry mami Mm-mm. hindi ba yun dahil sa ikaw ang Kailangan. nanganak, Oo. kailangan mo makarecover. Oo. So I think it's yung time Correct na binigay naman sa'yo, siya, it's oo. for you to recover. Oo, And correct yun. naman. Pero, yung iba kasi, pag sinabi nila na, parang, kung gusto mong mag-quit sa work, parang naiintindihan na agad nila. Oo. Parang, okay lang yan kasi nagkaanak ka. Parang ganun. Oo. Parang ino-automatic na agad nila on their mind. But if a father, kunyari, if a father nag-resign siya dahil lang sa nagkaanak niya, tititigan na agad siya ng maraming tao. Bakit? 'Di ba? So, I think may gender sensitivity din dito. Marami, hindi lang babae yung nagkakaroon ng problema sa usapang pampamilya sa corporate. Pati yung lalaki actually, meron ding nagiging problem. What if that man chose to be a house husband? 'Di ba? So nagkakaroon ng pagdating sa career, palaging dapat career-oriented ang tatay. Palaging tatay, more than the nanay. Pero when it comes to, like, ikaw, Mami M, di ba? Pagdating sa corporate life, yung Yes. corporate ladder mo, career ladder, you think you can still be fully Yes, act as a parent na present? As a present, parang tongue twister to. Present parent. Present. Parent present. Yes. Yes. What's your answer? For me, personally, I think it will never be the same. After I gave birth, when I got back to work already, parang hindi na siya same. Parang before, kaya ko pa mag-OT, ilang hours, ganyan. But now I cannot do that. Because, well, number one, with all the traffic na din nowadays, Yes. the time na ita-travel ko, minus time na yon dun sa time ko Quality. with my daughter So I think it will never be the same. But it's really knowing then your priorities Yes. at a certain year, at a certain Oo. period, no? So siguro, let's say, before 1 year yung daughter ko, parang, syempre, mas, hindi naman sa hindi ko ginagaling. I think it's just really more of, dapat hard stop, 5:30, I go home. If I need to do something, can be done maybe tomorrow, or maybe uwi ko yung laptop ko. Pag tulog na doon ako mag-work. So, I think it's prioritizing at a certain time yung period no na lumalaki yung daughter Tama. ko. And then, ako, yun nga, very important for me, the quality of Quality bonding, the Yeah. quality time, like literally the quality of time na I give to my daughter. So, kasi nga, again, kahit yung quantity, let's say, matagal mo siyang nakasama the whole day, but then, if you're not fully present naman Oo. while taking care of your kid, your daughter, parang wala din Parang yun. wala din. Oo. Oo, Parang hindi, tama. Kumbaga, hindi na-form yung connection. Parang absent ka rin eh. Yes. Kumbaga, we wanted to define fully present, not physically present, but qualitatively, 'di ba? Yes, yes.
you? Yes, oo. Sa akin din naman, well, syempre nung bagong panganak ako, 'di ba? Kailangan ng time with the kid. And syempre, hinahanap niya yung presence mo physically. Yes. But now that the kids are older, like yung isa high school na, yung isa grade 5, ganyan. Alam mo yun, parang sabi ko nga kanina, 'di ba? Ngayon bumabalik pa lang ako Umaariba. Charot. Umaariba na naman ako sa trabaho. So parang eto na nag-kick in na yung pagka-career woman ko. And actually I'm enjoying it. So yung sabi mo, depende yan sa time na kailangan ka ng anak mo. Pero it doesn't mean also na porket umaariba na ako sa career, 'di ba? Nawawala neglect ako. mo na. Hindi Oo, mo kasi siya once I'm home, I'm fully present na as a mom. As in bonding time, quality time, I try to make as much memories as possible. 'Di ba? And you can always compare that to a mom who is stay at home pero absent siya. Meaning she's not minding her kids, 'di ba? She's doing house chores all day long. So, nasan dun yung quality time with the kids? So we can never compare these two, 'di ba? Fully present meaning physically, emotionally, you're connected, you're building memories. So a career woman can climb the corporate ladder while being a fully present parent. But I have a question, Yeah. Mami. Nung time, kasi ngayon teens na Yes. yung kids mo. And yun nga, sabi mo, ngayon ka bumabawi no, Mm-mm. in terms of your career. But during those times, yung formative years, Yes. as you would describe, how were you at work? naman? I was great. I was a joke. Hindi. Hindi, joke. You were the best. Gusto ko yun, seryoso. Great. You were the best. I was the best. I was the best. No, but it's more of, sabi mo nga, priorities. Pero iba-ibang priorities ang mga mommies. So ako, I see to it, kasi mawawala ang pagbigay ko ng energy and love sa kids ko if hindi ako inspired. I'm not saying na hindi sila enough inspiration. Yes. But you have to find yourself also. You can't lose yourself in the process of parenthood, of Correct. motherhood. 'Di ba? Hindi pwedeng it's all about the kids. 'Di ba? You have a life also, 'di ba? Kaya ka nga nagpakasal para sa asawa mo, para sa sarili mo rin. Kaya ka nanganak para sa mga anak mo, para sa sarili mo rin. 'Di ba? Gets nyo? So, I think I was always into my work. Pero, yun nga, may limits. Like, atat akong umuwi, ganyan. Pero, hindi siya nasa-sacrifice eh. Kasi, ang priority ko is work, family. Siyempre, it's more of yung arrangement lang. God, family, myself, and then work. Gano'n lang. Pero, hindi nawawala ang isa. Ayan, so, kamusta naman ang balancing the family ganaps and of course your career. Ayan, paano nyo nababalance? How do you manage the mental load? Nababaliw na ba kayo? Kasi ang dami kong kilala na baliw. Alam mo yon, isa ako doon. Amen, ako din. Aminado pala. Kinausap yung sarili. Hello. Okay, yon. I think for me, hindi ko siya na-manage. Hindi ko na siya minamanage. Kita naman, mami. Hindi ko siya na-manage na. Oo. Ano ba? And it's natural. It's normal. Yes, I think Diba? there are really peaks and Yes. valleys of the mental load. No? Na parang may times talaga na, shucks, ang daming iniisip. No? Pero yung gawa mo, parang wala eh. Pero yung isip mo, sobrang daming nangyayari. Ang daming tabs, kumbaga. No? Tapos nabablanko ka na Oo, lang. oo. Yeah, parang, then you tend to withdraw. Medyo ganun ako. Na parang sobrang dami. Tapos wala ako magawa. Parang ayoko na kumilas. Ganun. So, anong effect? Anong reaction mo pag ganun ka? Ako, for me, siguro in terms of managing na din, no, to answer that, very important the role of the partner, my husband. So, I go to him, I wave the white flag, parang I need help. Support. So parang, ang dami kong iniisip, parang, if there are busy times or seasons at work, I go to him. Sorry, may kailangan akong tapusin. Yeah. Ganito. Pwedeng ikaw muna mag-attend to Kalia, to our daughter, ganyan. So, I think, for me, the way I was able to manage it is through him, through my husband talaga. Nice. So, yun, partnership with him.
Ikaw, Ma'am. Ayun, Yeah. parehas lang tayo. Dagdagan ko lang para maging universe, ha? Kasama yung mom ko, yung kapatid ko, yan. Sila yung village ko kasi. Mm-mm. Na parang pag hindi ko na kaya, pagod na ako, finals exam ko, sumabay pa yung mga shoots, sumabay pa yung mga content, yung mga deadlines, nagda-raise din ako ng white flag like you. Parang hindi ko na talaga kaya, tulong naman. And eto pa isa, maliban doon, pag alam ko na nababurnout ako, nag-spas pa ako. 'Di ba? Oo, yes. imbes na ano no, tapusin yung deadline, mag-spas pa ako, ganon. Kasi nare-reset yung utak ko when I'm at peace. Kasi pag sobrang dami na nang nasa isip mo, hindi mo na ma-prioritize, hindi mo na maisip, alin ba yung tama? Paano ko ba gagawin to? Or nauubusan ka na ng creative juices, hindi mo na masaulo yung provision. Ito, may gusto lang ako i-share na provision sa inyo. Provision. Please take Hindi, note. kasi maganda talaga to, promise, from our new civil code. Dinefine kasi nila doon. Lawyer is lawyering. Dinefine nila. Welcome Maganda to to, Lawyers promise. Law. Matatandaan nyo to. Natatandaan ko na. Ano So, yan? dinefine nila doon yung ibig sabihin ng birth. 'Di ba? So, birth, ano na to, non-verbatim na, not word by word, but what it entails inside. Birth is kung kailan ka ipinanganak mismo. That's common sense, of course. But meron siyang kasunod. Now, if you have an intrauterine life of 7 months or premature ka, to mas madaling ano yun, kung premature ka 7 months and below, para masabing ipinanganak ka, kailangan mo munang ma-survive yung 24 hours, yung next 24 hours, just to say na ipinanganak ka talaga at bago ka mabigyan ng personality. So, I think that me as a mom, 'di ba? Yung moment na akala ko kasi nung naging nanay ako, katapusan na ng career ko. Kasi nung dalaga ako, ang career ko ay modeling. Ay, modeling! So, ang career ko ay sa film ako, actress ako, feeling ko ganda-ganda ko, 'di ba? Ganyan. So, ganun yung career path ko. Kasi mass ko, major in public relations ako, so hosting. Basta all about media talaga. Yun yung career path ko. So, dahil feeling ko ganda-ganda ko noon, nung nagkaanak ako, lumaki talaga ako as in 200 pounds. Sobrang laki ko. Unti-unti nang nawala yung mga projects na yon. Tapos, I feel really ugly. Feeling ko, bakit, parang nasisi ko pa yung sarili ko. Bakit ba kasi ako nagbuntis agad? Parang, my career was cut short. Parang ganun. So, when that happened, ito yung mga panahon na i-relate ko dun sa law provision. Ito yung critical na 24 oras ng buhay ko. The moment that I was trying to find my personality. And I am glad that I found it now na ako to gusto ko nagtatrabaho, gusto ko nag-aaral, gusto ko nakakatulong. I think, yon kaya gustong-gusto ko yung provision na yon. Kasi nga, palagay ko, lahat ng moms, dumaan dun sa critical na 24 oras before they found themselves. Ganda, no? Ganda. Paulit nga. Joke. Hindi, pero... Sige, ililink ko na lang sa'yo. Send mo na lang Pasend sa ang group link. chat. Hindi, ang ganda. Word Ganda. of the day. Word of the day. Provision. Provisions. Pero Hashtag. ano to, yun, alam nyo, yung mental load, no? Minsan kasi ako naman, in my case, I take a breather talaga. Kasi sometimes the kids are too much, pareho silang magulo, kalat sa bahay. Parang replay, naayos mo na, kalat ulit, ganyan, di ba? And then, magastos. So, lahat ng chaos na naiisip mo, lahat ng mess na naiisip mo, that comes with having a kid. Yun ang umaano sa akin. At the same time, yun nga, yung sabi mo, yung body changes. Although sa akin, ganito na ako, kahit hindi pa ako nanganak. So walang nagbago sa body ko. Pero it's more of yung sa belly, yung baby Yung belly, pouch, diba? yung pouch na hindi na nawala. Yeah. Alam mo yun? Yan yung nakakadagdag sa mental load natin eh. And for me to recover, I take a breather. I have to do a reset.
Nagpapaspa ka din? Hindi, mahal ang spa. Sa asawa ko lang. Parang iba yun. Without, Okay, okay. Hindi, pero Walang special service. wala. Pero yun, hanggang nail polish lang ako, ganyan. Hair, ganyan. Or even, I invite my friends. Uy, ano Pagkain tayo? sa labas. Kain sa labas, hobby, no time sine, ganyan. Pero it's more of a me time. And I have to do a reset. Breather lang, hinga lang ako. And then, recover. And then, balik sa gulo. Balik sa happy mess. 'Di ba? Happy mess life na yon. Pero, does that make you guilty? When you think na, ay, ano ba to? Motherhood, ganyan. Pagiging nanay. Parang sumusobra na, I need my me time. Parang does that make you guilty? Gaano kahaba yung kino-consider mo na mommy time mo? Ganon. Mayroon bang specific? Walang specific time. Kasi once you feel na, Okay na ako. Okay na ako. Kahit simpleng kumain lang ako ng burger na ako lang mag-isa. Or manood ka habang lang ng at peace- K-drama. At peace or Ganun. K-drama. Or alam mo yon, punta lang ako drive-thru, Yeah. tapos kain ng burger. Okay na. Sisigaw ko siya. Na-release ko na yung tension. And then, okay, uwi na ako. Okay na ako eh. Oh, kids! Yun, mabibigay mo na ulit yung, yung love na gusto mo, di ba? Parang na-reset ka. Ayan. So, considered bang me time sa inyo kapag husband naman yung kasama nyo? O gusto nyo din nagme-me time from husband? Ako, yes. Oo. Oo. Ito kasi love na love niya yung husband niya. Pero eh. gusto ko ng sarili kong time. Oo. Kasi siya, he also gives me time. Pero I think you Oo. deserve this time for yourself, facial. Oo. Kung ano nang gagawin ko that day, from facial to salon, Yes. to massage. Sarap Ako- magpamassage. Adik Ako lang. facial, parang yung Ako facial kasi nagkakasakit time ako ko. eh. Okay. So, bagay iba kasi nasasaktan sila sa push sa likod Yeah, di ba? yeah, Oo. Pero yun, alam mo, yung me time with husband, kasama siya talaga. Oo. Kasi Yes. hindi ko magagawa yung me time ko Sa without him. marriage, tsaka sa Hindi, actually kasi kailangan ko yung wallet niya eh. Mode of Magastos ang payment. me time. Mode of payment. Aren't we all needing of a husband? Hindi, diba? Paano magiging successful ang me time ko? Correct. Walang Diba? magbabayad ng restaurant. Hindi lalo ka na stress, See, di ba? O, diba? Paano yun? Mental Stress load. yun. Mental Parang sinasabi natin, Mental load. ang hirap mag-me time pag mahirap. Alam mo? Oo, totoo yan. Privilege. It's a privilege, di ba? So, ayan. So, how do you feel naman about yung motherhood penalty, yung sinasabi nila, no? How do you feel about it versus yung fatherhood bonus? Kanina parang nabanggit ko na to parang napasadahan ko na kapag father yung nagbigay ng attention, pag Oo. father yung nakita mo kunyari sa dance recital ng bata, parang ang galing-galing na agad niyang tatay, 'di ba? Yes. Pero kapag nagkasakit ang anak mo, automatic, ay kasalanan ng nanay. Parang ganon. Parang ganon din, 'di ba? Motherhood penalty versus fatherhood. I think di na mawawala din yan. Katulad nung mga kanina nating napag-usapan na magkakaroon talaga ng judgment on both. Pero is what works with you. Minsan kasi hindi mo naman kailangan pakinggan kung ano yung iniisip nila. 'Di ba? Mas okay na pag-usapan yung dalawa kung ano yung nag-work sa inyo. Tapos doon na kayo mag-start. Yun. So, kung mga in-laws naman yan, 'di ba, na hindi naman natin makokontrol kasi syempre, doon sila lumaki nung panahon nila, that's how it is, 'di ba? Syempre iba yung generation natin. Ako para sa akin, wag na lang sagutin yung mga ganun. Pwedeng i-explain pero wag nang makikipagbatitaktakan na eto na ngayon ganyan na ganito na ngayon, 'di ba, nung panahon nyo, 'di ba? Kumbaga, respetuhin na lang what they think, explain, 'di ba? Hindi yung nakikipag-away na explain ha, yung explain na para lang maintindihan ka din nila. Kasi alam mo, based on experience sa mama ko, kailangan ko lang paulit-ulitin sa kanya. Naiintindihan naman niya eh. So I think yung sa motherhood penalty and fatherhood, di ko alam sino yung mga nagle-label nun, no? Tapos nagkakaroon ng mga ganun. Kayo? Ako, I think kasi sa amin mag-asawa, no? Depende nga case to case, but para sa amin naman, both of us are working, walang inequality. Meron kasi silang itong label na to,
it's like a gender inequality. Oo. Na pag umattend si father sa school event, wow, ang galing ni father. Present siya. Oh, ang galing. Nakaka-touch. Nagtatrabaho din naman si mother, pero pag ako umattend, it's normal. Dapat lang, she ganun. should, parang ganun. Dapat lang. O pag nag-absent naman, bakit wala si mother? 'Di ba? Parang both of us are working naman. Both of us are bringing dough on Bringing the money, table, yeah. 'di ba? Yeah. So parang dapat wala nang ganyan. I think it's not anymore that ano ba siya? Hindi naggunon kagrabe itong labeling na to. Nag-iba na rin. Nag-iba na rin. It's because of time. 'Di ba? Na women are working, 'di ba? And at the same time, it's more of ano ba, mas bonded ba ang mom sa bata? Kaya dapat always omnipresent siya pag meron something with the kids, 'di ba? And at the same time, iniisip kasi natin ang father's provider 'yan eh. Na sila automatic yung nagtatrabaho. Trabaho. Which is Not not the case. Iba not na. the case Iba for na us. ngayon, Yes. di ba? Kaya nga alam mo, share lang akong kwento like, yung husband ko one time, umuwi. Okay? O ma, ang gulo naman ng kwarto. Sabi, ayusin mo naman, ganyan-ganyan. Nagtatrabaho ako, pagod ako hello, nagtatrabaho din ako. Same nga tayo umuwi, di ba? As in, ginanon ko siya. As in, di ba, parang sometimes talaga, it's nakasanayan na eh. It's yung thought na yon na sila ang provider, ganyan. Yes. Di ba nagtatrabaho na rin tayo eh. So, ikaw? Parang kasi nag-evolve na lang yung terminology to this pero it's really gender roles. Yes. And then it's really an old school thing, to be honest, Yeah. di ba? But ngayon, and again, yun nga yung naging norm talaga for the longest time. But times have changed and syempre acceptable na nga yung house husband, acceptable na yung working mom, yung switch of the gender Yes. roles. So, I guess we should start accepting that kind of scenarios, no, na in school si father na yung present kasi si mom cannot take the day off talaga sometimes, 'di ba? So I think it's about breaking the stigma. Oo. So yeah. So speaking, no, kasi nabanggit mo na din naman how about your take on the house husband? Joke. Hindi, that's normal. It happens. Ayun, pero sometimes kasi meron talaga tayong inisip na mas may grit dapat si husband. Mas dapat palaban siya. Kasi we are, 'di ba? Alam mo 'yun, parang mas ito nga yun yung silent stigma na dapat ang lalaki ang nagtatrabaho, ganyan. Dapat siya nagpro-provide, 'di ba? So, for me, yun nga, due to times na nag-evolve na, and even us, we like to work, Yes. 'di ba? I love my job. I love my work. I love working. I love my job. Nababaliw. I love the money. Actually, sandali, sobrang natawa ako kasi ako din I love money. Oh, yes. Let's be real. Let's be real. Real money. Hindi, pero yun. Mukhang mapipera na namin. That's why I love my husband. Because he has real money. Because he's my mode of payment. He's my he's my ATM. Hindi, pero yun. I think different strokes for different folks. Yes. And what works for your family, go. Yun lang naman yun eh. Respeto na lang, parang respetuhin na lang natin sila. Diba? So whatever floats your boat. Kumbaga, if it's working for them, then Yeah. go ahead. And yun nga, times have changed. May mga switch na nga yung gender roles. So, hindi naman ibig sabihin na house husband din na Tamad totally siya. walang, Oo. na hindi Kasi na siya it's- responsible. Diba, it's a direct equivalent of housewife. So are you Yes, telling me na oo. wala ring contribution No, ng hindi ako housewives? responsible. Ganyan. Actually, mabigat din ang pagiging house husband. sino man ang nasa house. Naiwan, yes. Oo, dati mag-work from home ako kasi kailangan nasa bahay ako, walang yaya. Pero hindi ako naka-work dahil ang dami. It takes up your time. Yes. Yung pagpapaligo, and the next thing, luto, and the next thing, yung bunso,
i-entertain mo na. Parang next thing you know, May pasok pa. next thing you know, tapos na ang araw. Wala kang nagawa. Kasi it takes a toll of your time. 'Di ba? Parang mahirap maging ano. Kaya nga, nagtrabaho na lang ako eh. Mas mahirap para sa bahay. Ayan. Ayun. Kapag okay, ako wala akong problema for those house husband. Kasi feeling ko, deserve nga din nila ng, the same treatment that housewife should have, na dapat may allowance din sila. Kasi syempre, if you're gonna hire chef, if you're gonna hire laundry, you're gonna hire a caretaker, parang, yun nga, parang yung gender roles, nag-iba lang eh. Naging siya lang yung housewife na typically meron in a household. So, meron kasing mga wife na talagang doble o triple yung sinasahod nila. Yes, girl power. So, kaya parang mas gusto nila or napag-usapan nila. Yun naman ang importante. To whatever it is, napag-usapan Everyone nyo. agreed. Napag-usapan yung dalawa na Oo. mag-house husband na lang ako. Hindi yung nag-self-proclaim ka na wala, dito na lang sa bahay. O what Ikaw if na bahala. self-proclaim? Ay, ibang usapan na. Hindi pwede, magtrabaho Ayoko, ka. hindi pwede yun. Diba? Huwag ka Oo, tatama-tama wag na. naman yung ganon. Kumbaga, what is best for the family? Kung mas maalaga si husband Ako, I have to be honest, I'm not really good at household chores, 'di ba? Talagang ang mas magaling sa bahay ay asawa ko. Mas magaling magluto, mas magaling maglaban ng damit, mas magaling maghugas ng plato. Though I know how to do those chores, mas magaling siya. As in, he will do it with excellence as if there's nothing else he can do than that. And he writes while he do that. Parang ang sabi niya kasi sa akin, kapag nagsusulat siya, writer kasi ang husband ko eh. Pag nagsusulat siya, gusto niya may distraction. Baliktad, no? Ako kasi, ayoko nang may distraction. So, this works for our family, di ba? Tulad nga ng sabi ko, hindi naman siya house husband, what I'm saying is, kung meron talagang innate personality nung lalaki na siya yung nurturing, hindi yung babae eh. So, okay lang yun. So, that's okay. Basta, pinag-usapan. Yun lang. Anyways, grabe. Asawa na ang pinag-uusapan natin. From working. At least eh. asawa From natin. working. Hindi Marami ako- ang tayong feels. Oo. We can really relate. Yes, and sobrang thankful ako. Dahil ang dami, kala ko yung kwento ko is almost ganyan lahat ang kwento ng mga nanay. Pero it works. Iba-iba eh. Whatever works nga sa kanya-kanyang situations, di ba? So, I learned from you, provision. Word of the day! From Provision. Pero yun. So, wala tayong judgments about Yes. stay-at-home moms. Working moms. Working moms, They are house not bonds. failing moms. Yes, They they're are not failing We moms. salute all moms. Yes. Let's keep supporting moms, okay? So now, To our favorite part! this This or or that. Ayan. So ano na ang katanungan ngayon? Go. 2 focused hours or 8 distracted hours with the kids at home? Palagay ko, pare-parehas naman tayo dito eh. Ako, ano ba to? Anong pipiliin mo? Which one ang mas Diba? bet mo? Ako, ako. Ako, that. Okay. Sige. Sorry. I oo. respect. Okay lang naman. Oo. Kasi yung 8 hours, That's long. gusto ko talaga ng mahabang oras with the kids. Be it distracted or hindi kailangan focus kasi. Okay. Gusto ko marami akong, kaya siguro pag nag-work tayo, di ba, we have little time left with the kids. Yes. So pag uwi ko, sabi ko, di ba, hinahayaan ko sila mag-gadgets, pero kasama ko sila. Nakikinood ako and ano. So, magaling kang mag-multitask. Because I'm a multitasker. Yun! Word for today! Multitasker! Ang daming words. Ayan. Words na pala siya, words. Oo, kasi ang bilis ng oras. Ayoko ng 2 hours lang. Kahit focus tayo, bitin yan. Oo. Gusto ko 8 Isang hours. daldalan niya lang yan. Yeah. eh, no? Okay, next. Okay. Okay, eto naman, ha? On time, ito yung this natin. On time sa work pero not enough time with kids or late sa work for more time with kids? Ako, it depends. Ako din. Kasi, pwede ako, negotiable na malate ako sa work, malate ako sa school, kung may sakit ang anak ko, or kung may Oo. sa activity siya sa Yes, school, di ba? Kumbaga,
may panahon naman na kailangan kong i-priority din yung work. What if maglalaro lang naman siya sa bahay? Pwede naman siyang may kalaro na iba, di ba? Or balikan ko na lang siya at the end of the day after the work. So, wala akong pipiliin din sa dalawa. This and that. Neither. Okay. For me ako, naman, ano ba? Ikaw. Parang neither din. Parang, ano ba? Parang Sometimes case I to make case. a way. Kailangan Oo, pumili oo. ka. Parang Hindi. Or. Siya pumili. Or. Hindi ako pipili. Sana yung hindi. Ikaw pipili ka na. Kailangan Tapos na ng hindi time. ulit. Alternate, girl. Wala pipili. Parang, ano ba? It's case to case nga. And siguro it's more about making things work. Parang, siguro with the example na kunwari may sakit yung anak. So, Oo. Wala ka papasok namang ako on ano, time. oo. Pero sabihin ko, pwede ba Early gitna out. ng day, Uwi ako. I'll step out kasi mag-check up yung anak ko. Yung gano'n. Oo. You have to make things work sometimes. Yes. But of course, there are also times you have to drop everything for your Yes. kids. Of course. Talagang when you're a mother, you have to bend the rules, diba? Yeah. You can't be hard. Ito lang Oo. dapat. Oo. Okay. Pero syempre, importante ang trabaho because yan ang nagsusustain sa buhay natin. Kailangan natin ng datong, char. Kailangan natin ng pera. Money is life. Money is life. I Principle love of the it. day. I Money. love money. Money makes the world go round. Real money. Real money, not fake money, not play money. But yun, pero saan kasi going to work, ayan, especially sa atin, di ba? Wala akong choice, kailangan nagsiswipe Good. kami. Correct, same. Time So, in. kailangan time in, di ba? And siguro hindi to applicable sa akin kasi mas nauna mag-school bus yung mga anak ko. Kaya nauna sila sa'yo. Okay. Kaya hindi So, ka sila yung malilate. walang time. Oo, sila yung walang time for me. Sila dapat yung tinatanong mo ng Oo. This or that, on time Kaya or late ka. nga, wala silang time for us. Anyway, ayan, number 3. 3. Okay. Oh. Ikaw. Skip work activity or skip kids school event? Ito na naman tayo eh. Ang hirap naman ito. Hindi, priorities. Oo, kung ano yung mas Depende. importante Yes. on that moment. Talagang Oo. very case-to-case basis siya. No, sorry. Okay, go. I beg to disagree. Okay lang. Oh, Okay. ganun naman talaga. But sa akin, priorities. Ang priority ko is anak ko. Mm. So, lahat ng school events, yun ang priority ko. Parang sa akin, everything else follows. Basta, pag may event ka, nandyan ako. I see to it. And I just talk to my boss. Simple, wala naman sila magagawa eh. Oo nga. Yung paalam na yon, hindi yun Diba? nahingi ng permiso. Oo, so, FYI. FYI yun. Oo, parang, boss, meron akong event ha, sa kid ko. So, itong work, it can work. Wait, it can wait. Kumbaga. Diba? You just have to manage your time properly. Boss, bawi ako tomorrow, ganyan. Or, agahan ko bukas to, you can make Or adjustments with work. tapusin mo na agad yung deadline before the Yes. event. Mga ganon. Oo. Tsaka sa work, wala tayong problema. 'Di ba? Kasi mababait tayo. Yeah. Kasi mga sip-sip joke. May mga angel. Mga sip-sip. Bilang Pero jokes. yun, I hope nga talaga moms, they don't have the, parang wala sila dapat dilemma. Mm-mm. I'm not judging Oo. but dapat wala tapos ang usapan. Pag anak mo, go. Mm-mm. 'Di ba? Kasi it only comes once in a lifetime, yung mga ganyang pinagdadaanan ng mga anak natin. 'Di ba? And as tayo naman, kaya nga tayo may partners. So if it really can't work with Yes. work, 'di ba? Meron tayong ka-partner. Yes. And why not si partner? 'Di Pero ba? what if, 'di ba, di ba may partner nga? Kasi for example, yung nanay ko, wala siyang partner, tas nag-abroad siya. Eh di lahat ng school activities ko, she missed it. Kasi if she will not miss it, hindi naman kami kakain. Mm. 'Di ba? Oo. So, yun naman yung mga feeling ko for me, yun talaga yung mga case-to-case Case-to-case. basis. Yes. Kasi never ko naman din na-miss yung any school activities ng anak ko. I also always prioritize. Pero, kumbaga, I accept lang the fact na other people might not They be need as to privileged work. as me. Parang Oo. ganon. Kasi nga, yun nga yung sinasabi natin eh. Work is very important din. Kasi Oo. it's the one that's sustaining your family Oo. life. Oo. Diba? So, kanya-kanya talaga yan. Mm. So, next. Oh, ito. This or that. Ito ha. Extra pay Yan, or syempre. Well, hindi ko na kailangan marinig yung, hindi ko na kailangan marinig yung chat. Yung other choice. Hindi ko nga nabasa eh. Ano ba yun? This
extra pay or that extra time with family? Siyempre, yung pangalawa. Biglang bawi. Oo, kasi baka ma-judge tayo dito. Ako extra pay for the extra time with Oh, family. yes! Up, up, Gawa up, natin up, ang paraan up. yan. Kasi, kanina Alam ka pa mo, nasa galing combo mo. meals, ha? Syempre. Hindi, pero yun, di ba, paano ka para ma-maximize mo Oo. yung extra time na binigay sa'yo with the family, kailangan mo ng extra pay. Oo, kaya wala rin ako mapili. And with that, what's our message to our bosses? Message. Message for our bosses. Sir, malapit na po yung yung merit rating. Mabait po tayo, di ba? Sa message, I love my job. Yun I na. love you, my boss. job. Paano yun? Wala akong boss. Yourself Lahat is the boss ko. Wala, I love Next. my job Ito too. na, next question tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga boss natin. Solo me time or me time with a husband? Ako both. Hindi na, okay, eto, kunwari, hindi pwede both. Time. Teka lang, napaisip din Pili ako. isa. Dapat pumili. Kanina pa tayo nagko-combo. Okay. Oh. Pili naman. Kaya nga this or that. O sige, Hindi na natin nilaro yung muna. game eh. Sige, go. Ako, solo me time. Solo me Parang I time. need to fill my cup so I can fill the cup of my love. Oh. Arte. Ang lalim. Can you tagalize? Okay na yun. Intindihan mo na. Ah. Okay, Solo me go. time din ako kasi minsan masakit din sa ulo yung asawa ko. Wala ko sinabi ka ng husband na. Gusto ko lang talaga Oh. defensive. Ako naman, sorry hindi intentional, pero me time with my husband ang Kumbaga pipiliin naka-package ka lagi. Ganun. me time with my husband. Kasi, for the past years, 'di ba, pareho kaming working. So, sobrang busy. Lalo na siya. Siya actually yung umangat sa career eh. And sa pag-angat niya ng career niya, mas lumawak ang responsibilities niya sa kumpanya. So, less time for me. Parang gano'n. Yun yung sacrifice ng more stressful work eh. So, ang hinihingi ko talaga is magkaroon siya ng me time with me. Husband. Teka, tumingin ka muna sa camera. Sige, go. Dito pa. Go. So, ang hinihingi ko talaga sa'yo is sana meron ka me time for me. Kasi namimiss na kita eh. Mamaya daw. Hindi, wait pero na. yon, alam ko naman. Bebe time. Hindi, alam mo yon, pasok kami sabay. Trabaho, 8 to 5. Okay, Uwi medyo kami siya. sabay. Tapos after, pag sa bahay na, kids. Or sabay kami nasa sofa, nanonood. Pero yung me time, alam mo yon, kulang na kulang pa rin. Sa sobrang busy, sobrang bilis ng araw. Nag-gets mo ba yung sinasabi ko? Walang, I love you. Grabe naman yun. Oh. So, hindi. Nagkakasabi mo, girl. I love you. Hindi, pero yun. Siguro I just miss him. And namimiss ko yung boyfriend-girlfriend kami. Yun yung me time na gusto kong hanapin. Yun lang. So, message to the... Bebe ko. Bebe ko, wallet mo pa iwan na lang sa... Yun pala eh. Yung card mo nasa. Ikaw ang dami mong plinanting noong umpisa na pagmamahal. Tapos sa wallet pala. May end goal tayo. Anyway, so sobrang saya nitong topic very pero close to our hearts. yes, no? very close to our hearts and wallets. Pero Dapat may separate topic tayo sa pera. Mga mukha tayong wala tayong pera. pera sa episode na to, mga tayong pera. Sa episode na yun, wala na. Uy, grabe. Kinuha na yung card, kinuha na yung ano. O yun, pero kidding aside, no, ano yung masishare yung one mom hack na gusto mong i-share sa ating mga listeners para sa mga working moms naman dyan and of course yung mga working parents ayan, out there. What is one mom hack that you want to share? I go first. Sige. Go. Siguro, you do you. Kumbaga, if for you, being a working mom or choosing work for now, no, is what fills you up, fulfills you, inspires you. But of course,
kids and family naman will always be our inspiration. But if working makes you happy, if it makes you feel inspired, para mas maka-give ka din, no, to Yeah. them, then go ahead, do it, diba? Mm. And of course, if it's other way around, then again, you do you. Tama, totoo, yun na yun. Yun na rin. Joke lang. Yun na rin. plus one. De, ako naman, kahit to the working moms, yung mga magiging moms dyan, hindi palaging masaya. 'Di ba? Kahit ano yung piliin mo, yung mag-work ka man, sa bahay ka man, meron ka talagang why, parang ganun. May ganun ka, may lowest point ka. What matters is you always assess together ng husband mo kung ano yung mag-work, working or not working in your family, then saka kayo dun mag-a-adjust. Palaging case to case. Tulad nga nung sabi mo, you do you. Kaya nga sabi ko, +1 na lang. Tama naman. +2. Hindi, pero yun, sa mga working moms out there, sa mga working parents, ang isang hack lang na mai-share ko sa inyo, piece of advice lang is, kakayanin nyo naman talaga lahat yan. Be it work, yung sa family, sa bahay, pagiging husband, housewife, if meron tayong time management, proper time management lang, setting of priorities. Sa akin kasi, nag-work siguro siya because I made a routine na. Parang alam ko na okay, by this time, ganyan. So, sa dulo, wala akong nami-miss out. Ang nami-miss ko lang yung asawa ko. Joke! At ang wallet niya. Yun. Ayan. Anyway, so... Ang dami na nating Oo. daldal, Oo. di ba? Yes. So, eto na, nandito tayo sa part na kailangan na naming magpaalam. Ayan, until sa susunod na episodes natin, huwag kayong mawawala, ha? Yes! Bye! Bye-bye!